Good news 'to mga tol at sa wakas 'no, kung sakasakaling ito'y matutuloy na, eto na siguro ngayon ang magpapalayas mga tol, dito sa mga tsekwang namamalagi sa ating karagatan. Dahil ang panukalang nagtatakda 'no, ng Archipelagic Sea Lanes ng Pilipinas ay aprobado na daw mga tol, ng Kongreso at Senado mga tol. Yan ang ating aalamin ngayon at bibigyan natin 'to ng reaction video and commentary mga tol. So masasabi talaga natin dito mga tol, bilang na masasayang araw nila sa pamamalagi nila sa West Philippine Sea. At kapag ito mga tol ay naaprubahan na talaga, at lalong-lalo na ng international law mga tol, yari na sila rito, no? Ito ang ating aalamin at bibigyan natin to ng reaction video, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Siyempre huwag niyong kalimutan mag-subscribe mga tol dito sa ating YouTube channel. At ang bidyong to at ang balitang to ay mula sa GMA. O syempre magre-react lang naman tayo at magbibigay tayo ng komentaryo sa balitang to. Samahan ninyo ako mga tol at pwede rin kayo magbigay ng inyong commentary sa comment section sa ibaba. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Aprobado na sa Bicameral Conference Committee ang Archipelagic Sea Lanes Bill. Sakaling ganap na maisa batas, paano naman kaya magagamit laban sa mga barko at eroplanong nanghihimasok sa ating teritoryo? Alamin sa balitang hatid ni Joseph Moro. Inaprubahan na ng parehong Kamara at Senado sa Bicameral Conference ang panukalang batas na nagtatakda ng Archipelagic Lanes ng Pilipinas. So etong Archipelagic Lanes, eto ba yan? Kasi pag etong lanes, kumbaga parang highway yan mga tol. Highway kung saan pwedeng dumaan yung mga barko. Pero hindi sila pwedeng manghimasok sa atin. Kumbaga magiging daanan lang nila yan. No, eto ngayon ang ating karapatan, lalo-lalo na pag napagtibay, na pwede na siguro nating hulihin, no? Pwede na siguro nating talagang kasuhan o gawan ng aksyon yung mga manghihimasok ngayon dito sa ating teritoryo, no? Tuloy natin. Ito yung mga tila highway sa palibot ng Pilipinas kung saan maaaring malayang makadaan ng mga barko at eroplano maging ng ibang mga bansa. So ibig sabihin hindi sila pwede magpakalat-kalat. Ito lang yung parang dadaanan lang nila, no? Yung sea lanes na tinatawag na yan. Itinatakda rin ng panukala ang mga parusa sa mga banyagang barko at eroplano na iligal na papasok sa Pilipinas. Ito, daan ito eh. Daan eh. So pag ito yung axis mo, nasabi, ito yun, no? Yung sa gitna. Yung sa gitna. So 25 ka dito, 25 dito. Pag hindi sila nagko-comply doon sa, I think that's section 23, we can deny them access. Not just the... So ibig sabihin hindi sila pwedeng dumaan. 'Di ba? Hindi sila pwedeng dumaan. So hindi pwede ngayon yung ginagawa ng China na kung saan nila gustong pumunta dahil ang tingin nga nila doon ay pag-aari nila, hindi na pwede yun. 'Di ba? We can deny their access daw mga tol eh. So hindi sila pwedeng dumaan, lalong-lalo na kung wala silang permiso, sabing ganun. Mayroon banggit not just the PLA, not just and other states. Pag hindi nag-comply doon, hindi sila makakatraverse sa atin. Ilan sa mga probisyon nito, maaaring mabilis na tumawid dito ang mga banyagang barko at eroplano pero hindi sila pwedeng tumigil, umangkla o maglagi maliban na lamang kung may aksidente o nagbibigay tulong sa ibang sasakyang pandagat. Okay. Kailangan din magpakilala lagi ang mga barko sa pamamagitan ng kanilang automatic identification system at tumugon sa Philippine Coast Guard at Civil Aviation Authority of the Philippines. Hindi rin dapat magbanta, gumamit ng dahas laban sa soberanya, territorial integrity at political independence ng Pilipinas at international law. Yun na. So, hindi na magagawa ng China mga tol yung hobby nila. 'Di ba na magbanta, mangharas, 'di ba? Hindi na nila magagawa yung mga nakasanayan na nilang gawin, lalong-lalo na pag naisakatuparan na talaga at nasa batas na tong Archipelagic Sea Lanes ng Pilipinas. 'Di ba? Pwede silang dumaan doon sa sea lanes na 'yon, pero hindi na nila 'to pwedeng angkinin. Territorial integrity at political independence ng Pilipinas at international law ang mga banyagang barko at eroplano na tumatawid ng Archipelagic Sea Lanes. Ipinansa ang panukalang batas sa harap ng ilang mapangahas na mga patrolya ng mga barko ng China sa West Philippine Sea. O kasi ang ginagawa nila mga tol, nagpapatrolya sila sa West Philippine Sea na animo ay kanila yan. 'Di ba? Ngayong wala pang Archipelagic Sea Lanes, kung saan-saan sila naglalagi diyan mga tol. Minsan talagang nakaangkla yung mga maritime vessel nila diyan, 'di ba? Minsan ngayon tulad ngayon nasa 230 yung balita ngayon na naka-station diyan ng mga ano nila,
mga barko nila, mga tol. So pag naisabatas na tong archipelagic sea lanes ng Pilipinas, hindi na sila pwede maglagi dyan. 'Di ba? Dadaan lang sila doon sa mga sinasabing sea lanes na 'yon, pero hindi na sila pwedeng umangkla, hindi na sila pwedeng tumigil doon o kaya mangharas o kaya gumawa ng hindi maganda, mga tol. Kasi talagang ito maisasabatas to, mga tol. Ang tanong, kaya ba ng Pilipinas 'yan, mga tol? Tuloy natin yung video, baka sakali, no? Kaya bibigyang ngipin ito ang panalo natin noong 2016 laban sa China. So ngayon magagamit na natin ngayon yung 2016 arbitral ruling natin, no, dahil dito sa batas na to. Sabi, ito daw yung magbibigay ng ngipin o ng pangil doon sa 2016 arbitral ruling natin. Pero alam naman natin ang China, mga tol, 'di ba? Alam nila meron talaga yan noon pa, kaso hindi nila tinatanggap at nire-reject nila yan. Ngayon ginagamitan nila tayo ng braso. Binabraso nila tayo sa pamamagitan ng pagpapadala ng napakaraming barko na ngayon nga ay, alam mo yun, sinisiko tayo unti-unti, dahan-dahan. Marami na tayo mga na-damage na barko, mga tol. Marami na rin tayo mga nasaktang mga crew. Coast Guard, yung isang sundalo natin naputulan pa ng daliri dahil sa ginagawa nila. Dahil nga sa hindi nila pagkilala sa mga batas tulad ng UNCLOS, arbitral ruling, mga tol. So ngayon, paano natin yan ipapatupad? Is strengthening our arbitral award. Timely, coincidentally. Pero magagamit ba ito ng Pilipinas laban sa panghihimasok ng ibang bansa sa ating teritoryo? Yan ang tanong, di ba? It will have to be approved first by the International Maritime Organization. Okay, IMO. So kailangan maaprubahan muna to ng International Maritime Organization bago ito matuluyan ng maisabatas. It will have to be approved first by the International Maritime Organization. So pag na-approve ng IMO, isang global notice yan sa lahat. At ito yung ASL ng Pilipinas, you have to comply. So kapag ito ay inapprove daw ng International Maritime Organization, buong mundo malalaman yun. Magkakaroon ng notice na ito na ang Archipelagic Sea Lanes o ASL ng Pilipinas at kailangan yung mag-comply o sumunod sa batas. Paano pag sinabi ng China, ha? Ayaw namin sumunod sa batas, katulad na lamang, mga tol, ng arbitral ruling. Ayaw nila tanggapin, di ba? Ang tanong, meron nga rin bang ngipin ng IMO? Di ba? Kasi baka matulad lang din yan sa sa arbitral ruling, di ba? Hindi nila tinanggap. So ano nangyari? Tuloy natin. And IMO is very strict when it comes to enforcement mechanisms. Oh. So pag hindi mabigat ang IMO. Yun ang hinahanap natin, mga tol. Yun ang hinahanap natin kasi tulad ng UNCLOS, UNCLOS nakapirma dyan ng China. Hindi kinikilala ng China, hindi niya nire-respeto, bagkos binabastos niya yan dahil maraming mga regulation, mga rules dyan ay binabaliwala nila, yung mga anti-collision. Lahat yun binabaliwala nila, mga tol, kasi parang nga sa kanila sila ang batas, diba? Matagal na tayo naghahanap, wala kasing puwersa ang international para wala silang pulis, diba? Lagi nga natin sinasabi, ang batas, kahit may batas, pero kung wala namang magpapatupad, mga tol, baliwala yan. Di kinikilala, di tinatanggap ng China. Pero iba daw tong IMO. Itong International Maritime Organization, iba daw to, stricto daw to, mga tol, sa papatupad o sa pag-enforce ng ng batas. No, mabigat daw to. So dito talaga, mga tol, kung sila mismo ang magpapatupad at sila mismo ang kakastigo sa China, kukuto sa mga bullying China, malaking bagay yan para sa Pilipinas, di ba? Kasi pangit naman, mga tol, kung halimbawa kinilala nga to ng IMO, na-approve nga to ng IMO, magkakaroon ng global notice, tapos magmamatigas ang China, tapos sasabihin ng IMO, bahala na kayo Pilipinas kung ano gusto nyong gawin sa China. Wala, mahina ang Pilipinas, hindi rin natin mapapakinabangan yun. Pero kung IMO mismo ang magiging stricto sa pagpapatupad nito, mga tol, malaking tulong yan, no, sa Pilipinas. No, tuloy natin. When it comes to enforcement mechanisms. So pag hindi mabigat ang IMO. Nauna nang pumasa noong Hulyo sa BICAM Maritime Zones Bill na nagtatakda ng mga boundaries at sovereign rights ng Pilipinas tulad sa Exclusive Economic Zone o EEZ na karaniwang tinatawag na West Philippine Sea. Yeah. Ang dalawang panukalang batas na ito ay target na isumite ng Kongreso sa susunod na linggo sa Pangulo para mapirmahan at ganap na maging mga batas. Oras na mapirmahan ng Pangulo, maglalabas ito ng proklamasyon at magiging epektibo ito sa loob ng 6 na buwan. Joseph Morong nagbabalik. Yun na, mga tol.
Eto na nga, no? Pag eto na aprubahan na ng International Maritime Organization, mga tol, at sinabi nga rito ni Senator Tolentino na mahigpit o istrikto ang IMO sa pagpapatupad ng batas, mga tol. Eto na. Eto na ang iniintay nating posibleng magpalayas, mga tol, kung hindi makikipagmatigasan ng China rito. Dahil sila talaga bulas dito, mga tol. Sila ang gumagawa ng gulo, sila ang lumilikha ng kaguluhan at sila ang sumisira ng kapayapaan, mga tol. Well, dahil nga aprobado na to, ipapasa na to sa presidente next week, pipirmahan na to at kailangan isubmit din nila sa IMO. At yung IMO, pag eto na aprubahan, magkakaroon ng global notice na kailangan mag-comply ang bawat isa, mga tol, dahil ito ay teritoryo ng Pilipinas. Anyway, bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo sa batas na to, mga tol? Comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.